Magandang umaga po muli sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, araw ng ating programang Letter from Our Lover na ating pong ini-air sa ating pong FB page every Wednesday 9 to 10. So ang salita ng Diyos na aking pong hihatid sa inyo ay pinamagatan ko pong God's plan for us this 2024. Nahinago ko po sa Jeremiah 29:11. So, basahin po muna natin ang English version. Gamit ko po ang NIV version. Sabi po dito, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give us hope and good future." Tagalog version ng nasabi kong teksto, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa iyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa." Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan upang hingin po namin ay iyong patnubay at gabay sa pag-aaral namin na ito ngayon umaga. Samahan niyo kami at pagpalain. Patuloy ka namin itinataas, pinapapurihan, dinadakila at pinapasalamatan sa aming pong buhay. Purihin ka nga po aming banal na Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Tayo pong mga magulang ay nagpaplano tayo para sa ating mga anak. Kaya nga po tayo ay nagpapaaral sa kanila. Ginagastusan natin sila upang hanggang sa makatapos sa pag-aaral upang sa ganun ay magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pero alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong po, natupad po ba ang mga pangarap natin para sa ating mga anak? Napabuti po sila o napaganda po ba sila? Kung tayo'y mga magulang na may mga plano tayong magaganda sa ating mga anak, ang ating Panginoon, ang ating Diyos na nasa langit, ay meron pong mas magandang planong inihanda para sa kanyang mga anak. Anong mga planong ito na sinasabi po natin dito sa ating aralin ngayong umaga? Balikan po natin ang Jeremiah 29:11. Sabi po doon, "For I know the plans I had for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and good future." So tatlo pong mga plano ng Diyos ang ating mapapansin sa tekstong ito. Una, maganda. Hangad ni Lord na gumanda at bumuti ang ating buhay. Ayaw ni Lord na naghihirap tayo. Sabi nga po doon sa John 10:10 na parito ako upang bigyan ko kayo ng buhay, ganap at kasiyasiya. So ang plano ng Lord sa atin ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Ayaw po niya na ang kanyang mga nilikha ay nagpapalimos, naghihirap. Ang gusto niya ay masaganang buhay para sa lahat. Pangalawang magandang plano ng Diyos, ang sinasaad po ng Jeremiah 29:11, sa ikabubuti mo. Plano niya para sa ikabubuti mo, hindi sa ikapapahamak po natin. Kontrol ni Lord ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay sapagkat siya ay isang napakarunong na Diyos. He is an all-knowing God, ika nga. Alam niya ang mas nakabubuti sa iyo. Minsan nagpaplano tayo, pero mas makakabuti ba ito sa atin? Tandaan mo lagi, sa kapakanan mo ang iniisip ng ating Panginoon. Pangatlong magandang plano na nakasaad po sa Jeremiah 29:11, magandang plano ng Lord sa atin para sa mas magandang kinabukasan. Ang plano niya ay hindi lang pang lupa at pang mundo. Kasama niyang pinano ang kaligtasan ng bawat tao, ng bawat kaluluwa ng tao. Wala nang masihigit sa magandang plano ng Diyos sa iyo, kaibigan. Dahil mahal ka niya, pinano niya ang kaligtasan para sa iyo upang hindi ka mapahamak at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Tunay ngang napagaganda ng plano ng Lord sa ating pong lahat. Kaya mga kaibigan, ang ating Panginoon ay nakatunghay sa atin oras-oras, minu-minuto.
binabantayan niya ang ating buhay dahil meron po siyang magandang plano para sa ating lahat. So, magandang umaga po sa ating pong lahat. Hanggang dito na lamang po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Aming banal na Diyos, salamat po sa mga salita naming natutunan ngayon umaga. Patuloy kang magturo sa amin. Tunay nga Panginoon, mayroon kang napagkagandang plano para sa amin. Maganda, para sa amin ikabubuti at para sa amin magandang kinabukasan. Hayaan niyo po na patuloy po namin itong yakapin. Yaman sinabi niyo po, Panginoon, na ikaw ang may kontrol ng latang bagay. Kaya salamat po. Masilihan ito ng iyong banal na Espiritu sa amin lahat na nakinig ngayon umaga. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, glory to God. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Shalom everyone. Hello! Naway na pagpala ka ng salita ng Diyos na iyong napakinggan sa programang Letter from Our Lover ngayong araw na ito. Pwede ba namin malaman kung gaano ka na-bless sa video na ito? I-like lamang po ito at huwag magkatubiling i-comment kung gaano ka na-bless. Huwag din kalimutan na mag-subscribe para sa marami pang nakaka-inspired na content.